Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is May 3, 2024. So, ngayong araw is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung ating series ng ating devotion, muli muna nating balikan yung ating naging series netong nakaraan para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung series na tinalakay namin nung nakarang araw, ito yung Renewal and Transformation in Christ. So, yung dating tayo na sagana doon sa flesh, dito sa mga mundong mga paraan, gawain, yung mga ginagawa natin, yung mga alam natin talagang mali pero ginagawa pa rin natin. Pero simula nung tayo ay naki-Christ na, is nirenew tayo, transform na tayo, binorn again tayo into Christian. So, alam na natin yung mga tama at mali at inaaral na natin yung ating Biblia na salita ng Diyos at ano ba yung mga utos niya. So, yung series na tatalakayin natin ngayong araw ay God's Sovereignty. So, God's Sovereignty is God is so powerful. Napaka-powerful ng ating Panginoon. So, lahat na nakikita natin, lahat ng mga plants, animal, human, is lahat. Itong mundo, langit, lupa, is gawa ng ating Panginoon. Ganoon sa ka-powerful ang Panginoon. Kaya isang sabi lang ng Panginoon or ano man gusto ng Panginoon na sa atin is mangyayari. Kaya, pero napakabait ng Panginoon. Kahit na napakasalanan natin is ginawa niya pa rin maligtas tayo. So, ang Bible verse na tatalakay natin yung araw ay Genesis chapter 50 verse 20. So, ang sabi dito, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is being done, the saving of many lives." So, sa Tagalog, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot ng iyong Diyos para sa kabutihan at dahil doon maligtas ang maraming iyon. So, para lumawak yung ating talakayan, tayo ay dumako sa ating unang teaching. Ang una sa ating teaching, God's sovereignty and human responsibility are both biblical. So, yung kapangyarihan Diyos, yung sovereignty ng Panginoon, pati yung mga responsibilidad niya dito sa mga tao o yung responsibilidad niya sa atin is pares pa lang biblical na nakasaad kung ano nga ba yung mga tama at mali na kailangan gamitan natin ito ng mga Word of God, yung Bible. So, number 2, God can use the negative and turn into positive. So, yung negative is pwedeng gamitin niya ng Panginoon na yung negative na gawain, mga pangyayari, is kayang i-turn or gawin na palitan ng Panginoon bilang positive. So, number 3, God accomplished His purpose even in our darkest moment. So, na-accomplish pa rin ng Panginoon yung kanyang purpose kahit na yung nasa dilim na tayo or darkest moments ng ating buhay. So, sa ating application, depend on God while doing our best. So, while dinodoing natin yung ating best, yung mga ginagawa natin, yung mga anumang bagay, alam natin ito sa Panginoon na lagi natin isasama ang Panginoon. Magdepende tayo sa Kanya. Number 2, see from God long-term perspective. Yun, makita natin sa Panginoon yung long-term perspective. Diba? And sa last, trust that God accomplishes His purpose even our darkest moment. So, pagkatiwalaan natin yung mga in-accomplish ng Panginoon sa atin kahit dun sa mga dark moments ng ating buhay. So, ay lang po para sa araw na to, naway may natutunan tayo sa ating pakikinig at panonood sa ating devotion. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. God bless to all.